Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Maroon Studios, Aimhigh, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now here in Calapan City in Oriental, Mindoro. Hello. At live tayo sa Facebook. Hello. And we have, andito tayo ngayon sa first Darts and Wine Resto Bar in the city, Tubo Wine Resto Bar. We have the co-owner, Don Pedro Lano. Hello. Good morning, sir. Good morning sa viewers natin. Salamat napaka dito, cozy at ang ganda ng inyong ang ganda ng itsura actually yan. Ang ganda nga ng background natin dito may darts yes. Kita nga yung darts, sana makapag-darts tayo mamaya. Pwede. May darts night din kami mamaya, explain natin. Every weekend ba yun? Yun sa okay. So parang interesting kasi actually kagabi dumating ako dito sa Calapan, naglakad-lakad ako. Medyo may mga bars, may mga inuman. Pero ito iba yung dating niya Parang ito ate unang sports bar din dito, yung ganitong type. So and I think for families din siya, parang may ganung vibe din dito. Pero sige, siguro I let you introduce talaga ba si Tubo Wine Resto Bar. So, sige, ano nga ba ang Tubo Wine Resto Bar? Good morning ulit. Tubo Wine Resto Bar. So, Tubo meaning profit, and then the name itself, one word. Gusto naming maging kumbaga na pag-uusapan. So, yung ibang basa tubo, sabi, ano nga ba yung tubo pag nakita nila yung signage? So, konting brief history lang sa tubo. So, since nga nasa Calapan tayo, ang karamihan kasi sa mga resto bars dito is acoustics, rakrakan, jam, DJs. So, kasi part din kami ng Rotary Club of Downtown Calapan, shoutout sa RCDC. And pag nagpe-fellowship kami, pag napapunta kami sa mga bars, ayun, hindi kami mapagkwentuhan, hindi na namin marinig yung mga pinagsasabi namin. So, isa yun sa mga idea kung paano nabuo itong Tubo Wine Resto Bar. Parang meeting place din, mga, maybe may it be organization meeting or maybe business meeting. Yes. Mahirap nga naman kung yung sa tabi mong table or tabi mong, mga lasing na, mga talagang nag-iingay na. Yung mga rock music talaga. No? So, ito medyo chill ang vibes para mas dumaloy family-oriented. Mas dumaloy ang usapan. Sorry by the way, i-promote ko lang din pala. This episode pala is in partnership with Flip.ph Connected Communities. And speaking about that, so actually kakasimula lang din ninyo, So, and part nga kayo nung event actually now na Flip.ph Connected Communities. So siguro simulan ko rin muna dun. Kamusta ba yung parang mga negosyo, business na nag-open dito sa Calapan, dito sa Mindoro? And especially since kayo nga ay, kumbaga kakabukas na lang, parang kamusta yun na tingin nyo ba marami pang magbubukas? Or tingin nyo ba isa kayo sa mga nauna? So, pa-share lang ng parang yung status ng natin. Ng landscape, kumbaga. So, sa observation ang economy natin is actually fluctuating and madaming factors na kaya naghihinder sa mga businessmen na mag-start and also na, ayun nga, magkaroon ng startup business kung tawagin. Nandyan yung risk, nandyan yung bago-bagong economy and kailangan mo talagang aralin yung market. So, in connection with Flip.ph, ang pinakang magagawa natin ngayon is utilize yung meron tayo, the digital marketing. Shoutout sa founder ng Flip.ph, Kuya Kinan Kumiya. Isa sa nag-i-start niyang connecting the communities. And ang gusto niya is magtulungan yung mga businesses para lahat is umangat. Yun. So, yun ang status natin ngayon sa nakikita ko dito. Madaming factors na kailangan i-consider. And in terms naman sa tubo, tingin namin is una sa na may darts and sports bar. Yes, Kaya may may edge kumbaga. At saka unang family oriented. So ang kailangan na lang namin is consistency at saka utilize yung digital marketing. That's for me. Yeah, actually I really agree with that First of all, ang ganda nung sinabi mo na collaboration, imbes na nagko-compete yung mga businesses. Maybe it's time lalo na paangat ang Calapan it's time na magtulungan yung mga businesses. Tama. And speaking of the na actually in Startup Podcast kasi we actually interview businesses na may something new. So you mentioned nga ang pinaka something new dito is para maiba sa mga usual na mga bars dito. Kumbaga somehow iba yung vibe. May darts nga din na pinapakita ninyo. Siguro let's talk more about that
una, bakit darts? And pangalawa, gaano kaiba? Ano yung, paano nyo na-promote or na-i-instill yung parang pagiging chill dito? I can explain kasi I can see, medyo hindi nakikita sa video din, pero, ang ganda ng interior actually, ang ganda ng interior, may mga bote ng beer doon na aesthetic yung paglalagay. So, sige, can you give yung parang, what really are you doing something new? Tsaka ano yung mindset ninyo nung ginagawa yun? So, ayun nga, ang ito kasing loob is interior design by Sir Kim Bolus, isa rin sa co-owner ng Suman sa Lihias ni Merle's product here in Mindoro. And then, yung loob is designed by architect Roldan. So, yun, humingi kami ng idea, present namin sa kanila yung gusto namin mangyari. Gusto namin chill, family-oriented, and makakapag-enjoy ang lahat. Kaya kung makita nyo sa house rules natin is yung no sando. So, as much as possible, gusto namin is casual, pero kumbaga walang pangamba. Pag pumasok yung mga customers, kita mo lahat is parang presentable. Hindi yung ang gusto is lasingan madaling araw. Lasingan, video okay, mag-aaway na. May mapag-enjoyan yung mga family, especially yung mga tatay. Pagkatapos ng day sa office or saan. Actually, that actually speaks a lot, na-realize ko lang. Kasi Calapan din, as a city, dito sa Oriental Mindoro, kumbaga, nag-iba din yung demographic So, parang, nakita kong nangyari dito, maybe nung nakaraan, mas market nga yung ganun, yung mga lasingan talaga, Pero ngayon, since, nag-grow din nag-evolve din yung demographics dito, kumbaga nag-serve kayo, itong business was meant to serve that demand. Kasi dumadami din yung mga subdivisions dito, di ba? Yung mga talagang families na nag-reside dito. So, tama ba yung parang... yun sa demographics. Tama, yun yung mas target namin, yung family talaga. Kasi, hindi na kami sumasaldo sa market ng most of the Gen Z na ang gusto is party. Hindi na kami sumasali sa... So, pwede namin sila maging market kasi since may alak naman talaga and yung beer namin is competitive sa price. Pero mostly talaga, yun ang gusto namin. Yung gusto ng tahimik, cozy vibe and makakapag-enjoy using our darts. Sige, pag-usapan naman natin yan, yung pagiging cozy and yung mga products nyo dito. So sige, ano bang mga pwedeng inumin dito or kainin dito? Tsaka, ano mga sports na pwedeng laruin or gawin dito? Ano mga activities, kumbaga, na pwedeng... So sa Tubo, ang ino-offer namin is meron kaming Indian food, yung chicken and beef biryani. Wow, ang cook namin is galing pa from Saudi. So talagang pagpunta dito is sure na nandun yung hinahanap mo sa isang biryani. Then yun, mga classic Filipino foods na sisig. Balak din namin magpasok ng mga exotic or yung mga inihaw sa banda-banda yan. And then sa inumin naman, ang isang namin dito is naiiba is yung bottle keep. Yung kung makikita mamaya sa loob, pwede nilang bumili doon ng hard wine. Tapos pag di nila naubos, sign lang nila doon. Ibalik nila doon. Pagbalik nila, pwede nila ulit inumin yun. For wine, Kasi ang wine nga naman. Hard bottles. Hard, mga hard. Kasi ang beer, I think hindi pwedeng ganun ng beer Hindi mo pwedeng. Pero, ang beer, pag ininom mo na, ubusin mo na yan. Wala seal yun Oo. Pero ang wine, di ba sabi nila, pag tumatanda ang wine, mas masarap. Yes, tama, aging. Tikman mo, inom ka wine, then ibalik mo. So, naka-ref or kasi nandun lang sa, may kami doon, may bar, yung display. Doon. Naka-display. May pangalan naman. May pangalan and may seal na. Pero mahal lang nila kung saan sila picture nila para pwede nila check kung nabawasan sa proof sila. Baka kasi nandun yun daw. Ayaw naman namin na dumating sa point na gano'n. So parang lounge din talaga, na parang tambay ka, chill ka dito, inom ka wine, hindi ka matatakot or hindi ka may pressure na ubusin yung in-order mong wine. Kasi parang sa'yo yun So, you can keep that. And the store, the bar, will actually keep that until bumalik ka. Right? So, babalik ka talaga. Kasi meron ka pa natira dito. Ay, galing. Retention strategy. Anyway, so explain lang natin yung lugar, So, nandito tayo ngayon sa parang alfresco na part ng inyong sports bar. Meron din sa kabila yung may aircon actually. VIP. So, parang may idea ba kayo kung sino yung mas pang dito, sino yung mas pang dun, or parang ba't nyo dinesign na may aircon alfresco and may aircon na pa? So, dalawa to kasi yung loob is aside sa bar, pwedeng gawing VIP. So, pwede sila magpa-reserve 4K sa 4,000 sa kanila na yun. Ito rin, pwede rin naman to ipa-reserve. Pero, certain fee lang. Nakikita rin sa page namin. So, events,
So, may mga tao kasi na gusto is open lang. May tao na gusto na ay medyo privatized, medyo aircon. May consumable ba dun? Yes, ayun. Consumable lahat ng ano natin. Ay, wow. Sulit na sulit. Sulit talaga. Kumukha lang siyang pangmamahalin kung ano. Kaya yung iba medyo, I don't know, na nahihiyang pumasok. Pero, hindi po, ang price namin is kumbaga pang market talaga. Pang masa. Baka nanibago din kasi ang ganda naman ng interior, baka mahal dyan. Pero actually, nagawa naman na same lang din yung price. Price. So for rin talaga din, for socials talaga, for gatherings. Ano ba example ng mga gatherings na pwedeng magawa dito? Like maybe meetings nga, or maybe mga birthday, ganun? Yeah, birthday. Actually dito last week lang nagkaroon ng Beyblade. Ito, sa kanila to lahat. Makita nyo sa page namin yan. Gusto ko malaman yung Beyblade kasi doon sa Flip.ph ka na event ngayon sa OMNHSG, which is actually also a trade expo. May Beyblade competition. Marami mong Beyblade dito sa Mindoro? Madami. Usually, mga professionals nga naglalaro. Hinihilata yung inner child sila. Tapos, ayun, ang Beyblade is Mindoro Beyblade Association. Parang something meron talaga silang association. Wow, pro. Na nag-start ulit ngayong mag-boom. And ayun, support namin yung ngayon. Kasi harmless siya and actually, yun nga, enjoyable talaga lalo sa mga adults. Tsaka imbes na yung mga, para yun sa mga may competitive spirit imbes na mag-away. Imbes na magsapakan. Doon na lang ilabas. Yes, tama. Tsaka sports bar sakto. Sports din naman ng Beyblade. Balak din namin mag-add dito ng mga iba pang mga minor board games and para pwede sige, yung mga, kasi sa likod nga natin may darts, may Beyblade, may darts, ano ba bang... pwede kang maglagay doon ng chess, tapos yung sa parang mini soccer game na football, diba? Yung, tawag dito, yung iniikot mo, para sumipa yung mga figure. Tama. How about parang, usually pag sports bar, uso din na may billiards. Or malaki masyado yung... Masyadong malaki kasi ang consume sa billiards. Pero balak namin ito maglagay ng yung simulation ng golf. Sa banda-banda rin. Dito sa likod natin. Mga daming tatay ang request. Dito, nga pwede nga. So, if not darts, yung golf lang na maliit. Maliit lang space ng kinakain sa simulation lang siya. Ay, how about beer pong? Ayun, isa rin sa nire-request nila yung beer pong. So, by the way, ito mga naman to Although, syempre, parang drinking game sila. Pero for the fun, for the spirit naman sila. Especially kung kanila naman yung place. So, scan na yan, consumable na yung beer nila. So pagka-rent nila ito, yung mga tables, pwede lang papalitan. Kasi yun nga. Isang buo na. So, pwede kang dito, birthday. Imbes na table, or sa part na yung table, dito sa part na to yung mga sports. So, pwedeng may program, pwedeng may mga competition, may tournament nga, Para... Nung nagpa-Beyblade kami, pwede pa rin kumain. Kasi hindi naman nila, parang naman yun marketing. So, pwede pa rin, hindi nila inarkila. Talagang, binigyan namin sila ng space para mag-enjoy yung mga kumakain. And, ayun din, pwede dito ang mga corpo kasi pwede nilang gamitin yung TV namin. And lalagyan dito ng lalagyan ng HDMI kasi ngayon nasa loob pa yung ayun. By the way, ang ganda ng TV or screen nyo dito sa taas, no? So, explain ko lang para sa mga nakikinig lang ng audio. So, siguro picture ko na lang din para makita ninyo, no? Pero, ang ganda na itsura niya And then sa taas nga, sa bubong, may parang yung sa mga basketball game, yung pinapakita yung score na paikot. Pero ito, TV screen. Meron ba yun pati sa kabilang side? Lahat yung apat. So, parang Jumbotron na ang term nila doon sa Jumbotron. Sa mga NFL games sa mga US. So actually, nakapapanood natin sarili natin ngayon sa TV na taas. So, nga pala, yung mga sports bar nga pala, yung parang kunwari may NBA finals or may laban si Manny Pacquiao or something. Pwede panoorin sabay-sabay kasi may pwede kayo mag-host TV naman dito. Yes. So, ganun din ba ang idea dito? Yes. Yun din. Pag may mga, pwede pay-per-view kung tawagin. Pay-per-view. Ayun. Tapos, nagpe-play din kami. Kasi, pinapakiramdaman namin yung tao. Pag puro mga tatay, play kami ni Manny Pacquiao. Pag puro mga bata, music. Cozy Cove. Yung playlist ng Cozy Cove sa Cozy Cove. Tsaka, ang ganda na sinabi mo actually, na yan yung malaking bagay sa mga startups. Some startups, they have their idea, they want to do it regardless of the audience, their customers. Kayo, with what you said, somehow, binabago, ina-adjust ninyo. Yes. Depende sa mga pupunta na mga tao dito. I think actually it's a nice, kumbaga, culture and kumbaga,
decision making or ugali actually. We went on give value. Maramdaman nila yung work nung place. Yan. So do you see this na parang depending kunwari dumami yung mga, let's say sa ngayon sports bar siya let's say dumami yung mga business meeting, i-adjust nyo yung tables. Yes. Meron naman kaming tapos yun nga, sa loob, kung maliit lang sila, 10 to 12 persons, pwede din sa loob. Kahapon, hindi naman business meetings, healthcare workers, ni-reserve nila yan. So, kanila na yan, 6 hanggang 12 a.m. Ano ginawa nila? Meeting or inuman? Lang, yung chill lang. Katapos ng work. So, yeah, that's nice. So, ang kinaganda rin nito is flexible kasi yung mga amenities. Kumbaga. So, pwede nga, maybe if talagang chill, parang lounge type na mga sofa. Diba? So, ngayon kasi tables na parang wooden na square, So, I think depende rin talaga sa magiging demographic na mapupunta, sa mga professions nila, and sa type ng event or nung gathering na gusto nila. Tama. Right? Pero ano naman to, na parang, pag walang event, anyone can dine, anyone can eat, anyone can party, chill. Actually, ngayon ang opening namin ay 10 to 12, pero by Wednesday next week, nagkakaroon na kaming breakfast meals. So, 6 to 12 na kami, 6 a.m. Silog? Silog, and yung pang-dinner namin na goto, bulalo, available na rin sa what time pala ba open? Ang opening hours? Ang opening hours natin is ngayon, Monday to Tuesday to Sunday. Wala pang Monday. Tuesday to Sunday ay yung 10 a.m. to 12 a.m. Pero next week, magbabago kasi nakita namin yung galaw ng tao na mas madami pag Tuesday. So, magiging close namin is Tuesday, pero 6 a.m. to 12 a.m. na kasing breakfast meal na. Okay. Close lang kami pag Tuesday, tapos 6 a.m. to 12 so, a.m. Wednesday to Monday? Yeah, Wednesday to Monday. Ganun. Sabagay, feeling ko dahil yan, ay maganda mag-aralan yan kasi imbis na Monday yung day off, naging Tuesday. Parang ang nangyayari, pwedeng ganun. Hindi natin ko lang factor, pero based na naging observation namin sa first week, second week. The feeling ko, magandang insight yan actually, kasi yun ang impression mo Monday, onti tao kasi Monday, first day of the week. Pero if you realize, marami actually nag-extend ng weekend, long weekend. Nagli-leave ng Monday din. So, nangyayari somehow, Tuesday yung nagiging first day of the week. Ma-absent sila ng Monday, gano'n. So, tama. Yun yung isang dahilan na. Yes. Kaya Tuesday yung mas onti. But anyway, let's see. Ang maganda naman sa inyo is parang flexible. Okay. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Sige, now let's go sa stories. Ito yung I think mas interesting din dito why exactly did you want to start a business? And ano nga bang background mo? Ako ay kagagraduate ko lang ng June, BSBA, major in marketing management. Oh, wow. Then sa Divine Word College of Calapan. Divine Word College of Calapan sa alma mater. Tapos ang nangyari kasi, third year college ako, February last year. Last year is naghanap akong pagkakaabalahan. And wala akong feeling ko may kulang na pag-graduate ko, paano na? Since nasa inline ako dito, nahanap ko yung kaibigan ko si Jack Ray Gayoso. Inintroduce na ako sa mentor namin, si Sir Samuel Gayeta, CPA, co-owner din ng Quattro Bella Cafe, tapos broker. And yun, dun ko nakita yung sarili ko sa realty, real estate salesperson. Ako habang, since OJT naman ako ng 4th year,
tinake advantage ko yung free time ko. Sa kanya na rin ako nag-OJT. So, magse-second year ako dito sa Realty ngayong February. So, sales? Salesperson sa Realty. So, ang company namin is Diamond Lifestyle Realty Brokerage Firm by Samuel Gaeta CPA. Then, ayun, Manila, Mindoro, Batangas, and other parts ng kinikater namin. Tapos doon, since nakaipon ng konti, syempre, gano'n naman talaga ang mindset ko ng simula. Wow. Divert ang funds. So yun, since si Sir Samuel Gaeta is likas na businessman and mentor namin, siya yung turo sa amin na yun nga, diversion ng kikitain namin kasi mahirap matulog ang pera. Mm-hmm. And ayun. Tsaka don't put your eggs in one basket. Tama. Hanggang sa dumating na tong idea ng tubo. Since isa rin nga sa nagpapasok sa idea namin, yung pagmaingay pag nagkukwentuhan kami. So yun. Pero wow, ang galing. Gusto kong himayin tuloy yung character mo. Kasi you're medyo fresh grad, ano? Medyo... fresh grad. Ditong June lang. 4 months pa lang. Wow. Very rare yan, ha? Kasi karaniwan, well, siguro sa Manila din, I'm not that sure sa Mindoro nga. Maybe sa Mindoro din, pagka-graduate, maghahanap ng trabaho. Usually mga BPO, mga or any work, pero nagiging employee. Ikaw, hindi mo naisip maging employee. Gusto mo maging self-employed. Yes, yun lang. Kasi hindi naman ayokong maging employee or ang pagiging employee is mahirap makaipon, pero yun ang reality lalo na pag sa marketing kasi usually pag non-board ang mo office work and parang hindi ko nakita yung sarili ko na lagi nakaupo sa desk. So yun, nag-try ako ng other, nag-take din ako ng civil service exam and nagpapadagdag ako ng credential certificate para in case may backup ako. Tapos, ayun nga, nakita ko yung Realty. So, hindi na ako yung ginamit ko, kasi kaya ako nag-take ng mga silver service and certification in case nga na hindi ako makapag-ganto business. Pero since may ganto naman, may pwede na akong focus na. Pero, I mean, ang problema din, is risky, di ba, ang business. So, hindi ka ba natakot na parang, hindi ka naman yun naman ang kinaganda sa employee. Although, mas maliit siya, let's say, pero mas stable somehow. At least may pangkakain ka, ganyan. Pag nag-business ka, pwedeng matagal pa yung ROI, or pwedeng, wag naman sana, pero kunyari may malugi kasi may mangyari. So, hindi ka ba natakot sa ganung risks ng business side naman? Since this is a corp naman, kaya shared risk. So, yun yung isa rin sa maganda na shared risk, less risk, na natutunan ko sa pag-aaral ko sa ASBSBA. Tapos, hindi namin tinitigilan yung Realty. Kasi kailangan hindi ka pwedeng umasa lang sa business mo. Either yun nga, may work ka, na na gagamitin mo for business or may sideline ka na ayun. So hati yung oras niya rin. Pinagkakasya. Kumbaga wala nang oras matulog, joke lang. Meron naman. yun ang isa sa napapansin ko ngayon sa mga iba kong businessmen na kilala. Napapabayaan yung health. Mali naman yun. Actually, yun yung siguro simula pwede, pero dapat pag 2 years, 3 years kang gano'n pa rin is may mali na. Delikado na. Kasi mayaman ka nga, marami kang pera. Nakahiga ka naman. Dead ka naman. Sorry, pero... Tama. Tama. Kailangan sustainable, kumbaga. Tama. I mean, sustainable na 5 years, 10 years, may cash flow ka pa rin. Tama. Ngayon, gusto ko nang balikan kasi, I mean, parang very rare talaga to na may ganyang mindset, na talagang pagka-graduate, go ka agad sa business. Even though while in college, while in college, or maybe even in high school, nagkaroon ka na ng ganitong mindset na parang, I will be a businessman. Kailan nag-start yun? Ayan, mas mababago yung storya. Kasi, back when, high school, achiever, na pressure, ang gusto sa akin ng family is, yung pag-doctor, engineer, hanggang sa dumating yung pandemic. Kasi pandemic baby kami kung tawagin. Kami yung first generation, magka-college. Hindi, nagkakaroon na ako ng career crisis. I don't know, baka kaya lang ako pumayag na mag-Manila kasi gusto ko ng sa mouth freedom. Pero siguro kung natuloy, marirealize ko na hindi ko rin gusto. Tapos hanggang sa, trinay ko to business ad. And ayun nga, nakita ko yung sarili ko na kung hindi ako magbi-business or kung hindi ko dadamihan yung credentials ko, walang mangyayari sa course ko. And kasi sobrang dami nang gumagraduate taon-taon. Kailangan kong upskill
And hanggang sa grabe, ang galing cut the long story short, nakita ko si Sir Sam, nakita ko si Tubo. Galing. Well, swerte din siguro nakapag-network sa isang magaling na mentor. Ayun talaga. Mentor. Hahanap ka talaga dapat ng mentor mo. Kasi hindi mo kaya mag-isa sa mundo. Pero actually, gusto ko na din i-share kasi I'm not sure maybe sa Mindoro. Pero let's say, kunwari sa Manila, even naman nag-graduate ka ng business ad, nagiging empleyado ka ng mga big corporation, ng kunwari, yung mga Ayala companies, mga Gokong Way companies. Dito ba sa inyo, pag college ninyo at BA ka, business ad, ang mindset mo is talagang maging businessman, magtayo ng business? Oo. Kasi yung business ad, may iba't ibang major. So, yun, iba't iba rin ang industry and karamihan, nagmamanila talaga. Kasi nga, sa sahod, and gusto nila, baka meron pang itaas yung kanilang position. Ayun. Kaya, sa naman, usually, employer rin talaga ang bagsak sa gantong course. Pero pag marketing kasi, may choice ka. Gusto mo mag-business or gusto mo yun ang tinuro sa amin na sa marketing kayo, na gamitin nyo. Hindi lang as employee, dapat may plano kayo na for future business din. Sige, i-shoutout lang natin. Ang dami naka-tune in may 2 digits tayo na naka-tune in. So, hello sa mga nakikinig live nito. Shoutout lang natin yung mga nagpa-shoutout dito. Kay Sir Armand Mulimbayan, pa-shoutout po daw. Ay, si Pastor yan. Shoutout Pastor. Jonathan De Leon, shoutout po. Shoutout. Kaklase ko yan, guys. Talaga ba? Hello. So, ito ang aming editor actually, nanonood din live. Si Alan Antang. Hello. Ayun. Anyway, going back, speaking of that marketing, alam mo yung mga yung kunwari mga movie na Wolf of Wall Street ata yun, yung mga magaling mag-sales. Si Leonardo ba yun? Siya yun sa movie. Pero ano yung name nung totoong tao na yun? Parang alimutan ko na rin. Belfort ata, something like that. Anyway, do you have that lalo sa real estate? Kasi naisip ko sa mga ibang nagse-sales na parang talagang sales, yung kagalingan mo magbenta, ay yung mag-drive sa'yo to become a good businessman. So parang what do you think yung kinahalagahan ng sales talent or ng marketing talent sa business? Kasi ang business malaki may operations, 'di ba? May finance, yes, tama. may sales. So ikaw ba ano yung parang tingin mong strength mo doon or ano yung gusto mong i-uplift or tingin mong mahalaga talaga? Doon sa marketing nakita ko na dapat ipakita mo sa tao yung value na hindi lang habol mo sa kanila is profit. Masyado kang mahalata, mararamdaman yun ng kausap mo. So yun, through my mentor nga, Sir Samuel, doon ko nakita yung dapat may closure after the deal, na may repeat buyer ka, na hindi lang pagka-close mo, tapos na. Dapat nandun yung retention niya kung tawagin. I like that mentor. Ang galing I mean, ako din natututo ko. Experience the best teacher nga, sabihin nila. And speaking of that pala, yung value nga, value versus sa profit lang. So dito sa Tubo, paano nyo ina-ensure yun na sa mga customers, sa mga even yung mga nag-reserve, ma-highlight na you're giving value to them? Yun. So dito sa Tubo, one thing is yung sa bottle keep, isa yun sa one of the many na. Actually, very yun I'm not sure sa ibang mga wine bar kung may ganun, pero siguro sa iba meron din, pero one of the few siguro kami kung actually, and for a bar dito sa Mindoro, baka kayo lang, may ganun. Hindi ko sure, pero parang kami lang sa na-experience ko sa iba. Ayun. Another thing is yung sa talaga, service namin. Yung aming tao, as much as possible, everyday may meeting kami na kung paano ma-adjust. Wow, ang galing. Kasi sisimula lang namin, may adjustment period na kung tawag. Kasi yan ang pinaka yun sa tao, sa HR, isa sa pinakamahirap na pagtuunan ng pansin. Actually, gusto ko i-emphasize pa kasi for me, 'di ba, mayroon tayong tatawag mga startup tsaka mga traditional business actually. For me, ang pinaka-difference niyan, yung mga traditional business ko na rin, yung mga mga marami na sa Pilipinas, mga bakery, mga gasoline station, barberya. Yung mga yan kasi nag-exist sila kasi known na yung demand, known na yung kailangan gawin, known na yung value na kailangan provide. Kumbaga, nagpapadami na lang. Ang startup, for me,
patuloy na nagsosolve ng bagong problema. Like yung problema nga dito na wala, or yung nakita nyo na parang walang lugar, walang place to chill, na medyo chill nga yung vibes, medyo mas quiet. And with what you said, nasa culture din ng mga tao, organization. Background. Kasi kung traditional business ka, ang culture mo lang is i-optimize na lang yun, i-maximize na lang yung pagalingan na nga lang. Pero same value, concept, same concept, diba? Dito, parang evolving siya na pwede kayo mag-iba ng concept para patuloy na matugunan yung demand or yung gusto ng inyong mga customers. What do you think about that? Ayun. Traditional versus startup. Traditional business versus startup. For me, sa traditional versus startup, kung sa amin, sa tong startup na ginawa namin, is yun nga, sa value na gusto naming ipakita. And since startup, meaning innovation, so in-innovate namin yung bar na doon pa rin napupunta sa gusto nyo ng chill lang, ng cozy, na mag-enjoy ang family, na pwedeng sa inyo yung buong events place, na pwede nyo pa-book, ganun. Ayun. So, tsaka good thing you said that, innovation. Kasi, well, wala lang. Madaming tao nag-iisip na bang innovation, tech na mga tech, mga AI, ganyan. Pero you don't have to be that naman Idea talagang idea siya. Tsaka yung implementation actually. As long as may implement mo na maayos, na na-innovate nga such that na natutugunan mo ng patuloy-tuloy yung gusto ng mga tao dito. That's actually innovation. Nasasolve yung mga problema nila or yung mga dating wala dito. And I think yun ang kinaganda dito in startups nga, like Tubo actually, no? May culture somehow of innovation sa mga tao na patuloy yung mindset na gagawa tayo ng value for our audience. Something new. Yes. So, I expect, no, baka, sige, balik ako dito after, 1 or 2 years. Baka ibang-iba na to. Baka may mga bago kayo. Baka, siguro, sana aircon na tong loob. Aircon na rin to. Banda-banda yan kasi sa, pag ganito kalaki is electricity ang problem. Oo. So I think depende nga sa customers niyo. Kung maybe baka sila mismo magsabi. Nakikinig kayo sa kanila Sila mismo magsabi. Pa-aircon niyo naman tong lugar, tong part na to di baka gagawin. Why not, 'di ba? Anyway, teka, tayo pa nagpa-shoutout. Shoutout pa natin. Prima Cristia. Si Tita Hello, Prima. Congrats po daw. Congrats. Thank you po. Precious Pearl Manato. Pa-shoutout po. Shoutout. Hello. Mike Ordonez. Hi. Congratulations, John. Sabi pala ni Precious Pearl, pa-shoutout po kami ni Micah Figueroa. Ayan, office mates muna. Sa Realty po. Kasama namin sa Realty. Tsaka sa Lamiani. Pati sa Lamiani. By the way, interview din natin sa Lamiani mamaya. And can you share nga yung parang partnership niyo with Lamiani? Which is actually katabi lang nitong Tubo Wine Resto Bar. So, si Lamiani is partnership with Tubo. Si Lamiani is si Cebu Lechon. So, ang family ng Lamiani is originally from Cebu. Bago nila sinimulan yan is 10 years sa paglilechon na yung family nila. So, si Sir Sam ulit, ka-partner namin. With Sir Sam and Sir Ian of Lamiani, dinala na dito sa Manila and tsaka dito sa Mindoro. Tapos, si Jack Gayoso, yung partner, sila ang kanyang partner na si Bell Hostil, yung nag-franchise itong Lamiani. Then, in terms of partnership, yung lechon, si Sig, and then coming soon, lechon baka, lumpia, manok, and lempo, dun ang gagaling. So basically, pwede umorder dito, then dun manggagaling. Dun manggagaling. Bakit nyo pala naisipan mag-partner ng ganun? Parang, paano nagsimula yung ganung business partnership na, kayo, wine, di ba? Wine, resto bar, and then lechon Cebu. So, bakit nyo naisipan na i-pursue yun? Another something yun na naman kasi ang Cebu kasi hindi gaano dito, wala pa actually kami, tapos may magtatayo ata dyan. Pero isa kami sa una. So si Sir Sam nga is yung nagdala dito ng Cebu na pag-agrihan namin na dalhin yung pag-isahin na lang. Kasi hinahanap kasi pulutan. And yan, sa tingin ko, pag natikman ng karamihan, magugustuhan nila yon kasi it's something new and yung timpla is mula sa decade of experience. Ayun. Gusto ko yan mga lechon Cebu. Kaso minsan nakakaano in moderation lang siya. Iba. Tama. Well, same naman with alcohol, no? Alcohol, actually, ako din ay mainom din akong tao. Pero of course,
ano lang natin, in moderation, tsaka drink and eat responsibly. Oo, tama naman yun. Kaya dito kami, pag kita namin na lasing na, tapos gusto pang mag-avail ng dart, or usually pag 9 p.m., hindi na kami naglalabas ng dart. Oo nga, baka delikado yun, baka mamaya, yung darts, pag lasing na, babato mo na. Kaya yun nga, control din talaga. That's nice kasi if you're a businessman na profit lang ang gusto, hindi, sige, palasingin palaruin nyo. Tama. Ngayon, at least, you really value your customers. Yes, wow. We do. Ayun, actually, 40 minutes na tayo. No? So, mag-40 minutes. Di ba kung tama yung sabi mo kanina? Sabi sa'yo tayo, 40 minutes na. Ayun. Siguro, na natin to, wrap up na natin ang ating kwentuhan. So, ano nga bang since kayo ay kaka-open lang, pero ano yung vision or parang future na nakikita nyo for Tubo? Maybe, in 1 year muna, and maybe siguro yung talagang nakikita nyo maybe in 10 years. Ganun din natin. Ayan. So, sa 1 year namin, is of course punong-puno ng events, fully booked, na expansion pa sa harap ng tables, and then sa 2 years to 5 years ang gusto namin is magkaroon kami ng branch sa other kumbaga as franchisee or sa other parts muna ng Mindoro, yung ibang city naman ibang city. Ang set kasi namin is ganoon, pwede kaming mag franchise or magpa-expand branch pa lang term nila. Ayun. Nice. So may tubo sa bawat city or bawat municipality ng Mindoro. Island ba tawag sa yung buong Mindoro? Island. Kasi dalawang province to yun. So, Island of Mindoro, Oriental and Occidental Mindoro. Ayun. So, sa lahat ng yun, may tubo, no? Yun ang plan. Kasi, kung ano makuha mo sa business mo, balik mo rin sa business mo. Parang gano'n. Yung sa expansion pala, even yung sa labas, balak na maglagay ng mga tables. Mga tents na. Kasi pag puno na dito, tsaka si Lamyani, pwede rin doon kasi yung menu namin sa Tubo, na kay Lamyani, pwede rin order. Okay, share din talaga. Parang ganyan din ginagawa ng mga yung gabagay ako ng brand, yung mga Maxes ata yun, or yung mga Maxes, Yellow Cab, parang same group sila na may-ari So, group of companies. Jollibee group of companies. Yung mga... sorry. Maxis ba yun? Anyway, Pancake House pala. Pancake House. Anyway, sorry. Di ko malala pero magkakataba yung mga yun. And then, pwede kayo umorder sa kabila. Yeah. Parang teriyaki po yung pala, teriyaki. Parang mix and match ng Jollibee Chowking. Meron dyan sa Jollibee Chowking, tsaka Mang Inasal, Greenwich. Jollibee group of companies. Ayun. So, ganoon din pala kayo dito. Balikan ko lang sa yung sa Tubo in different parts of the city. Parang kasi ang Mindoro actually daanan din siya ng Marolo bus papuntang yung mga transport goods papuntang Visayas. Yes, Manila, tapos Batangas Port, tapos Mindoro, tapos Panay Island sa Iloilo, sa Visayas na. So pwede nga rin. So nangyayari din, nagiging gitna ito. So, pwede maging strategic point ito para sa mga nagro-rolo bus. Pwede hinto muna dito. Malaki kasi yung parking namin. Yan din ang advantage. Pwede, yung mga nagkakotse lang, magro-rolo. Pwede ito yung maging, dito muna huminto for the night. Yes. Chill muna, tulog, tapos go na ulit. Tama. Pwede tama. Kasi magkakaroon kami breakfast meal, lalo na yung maagang biyahe. Mga biyahero. Ayun. Or pwede rin na, sa gabi, uminom, tapos dito na pa umaga. Or tulog muna. Tapos pag umaga na, kain ulit. Open naman kami ng 6 na. Yes. Ayun, wow, grabe. Ayun. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays.
Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Maraming salamat Don sa ating actually inspiring, no? Very inspiring lalo sa mga madami silang nakikinig ng podcast, start a podcast actually. Mga mga students or mga kakagraduate lang na gustong mag-business, gustong mag-start ng business. So I think with your story, with your sharing, parang mas mabigyan din natin ng ng ideas kung paano nila gagawin yun. I think with yung kwento mo na nung college, tapos na real estate, tapos ngayon may resto bar, nakakahanga actually. Thank you, sir. Thank you. Ayun. So sa mga nakikinig dyan, ayun, sana na enjoy nyo ang kwentuhang ito with Don Pedro. By the way, if our listeners want to know more about maybe Tubo, Wine Resto Bar, baka meron from Mindoro na nakikinig, or even from Manila na babiyahe nga, dadaan ng Mindoro, or baka maging tourist spot na itong Calapan, maging how can they find the place and how can they know more? Maybe you can share your Facebook page. Okay. So, ang Facebook page ng Tubo is Tubo Wine Resto Bar. Nasa Google Maps din tayo, tsaka sa Facebook. So, madali siyang makikita. And if may mga tanong kayo, message lang kayo sa page or sa number. Andun yung number namin. May dalawa kaming numbers. Ayun lang. Ayun. So sana makapunta ka mamayang gabi para makita natin mas yung light action, yung light. So, tsaka yung pagkain gusto mo masubukan. So, ayun, thank you very much. Thank you. And salamat sa mga nakinig. Salamat. Thank you very much to our 62 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity. Grow deeper connections and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. TVCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudok, Algacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jura.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code.com, Board Prep, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.